Naiisip mo ba ang eksena na ito? 35 minuto pa lamang ang nakalipas mula nang matapos ang aming diborsyo at lumabas na ako sa korte na walang kahit ano. 3 taon akong manugang sa isang mayamang pamilya at sa huli ay umalis akong parang isang estranyo. Malamig na lumingon ang dati kong asawa, ngumisi ang kapatid niya at si Aling Gloria, ang biyenan ko, ay napakaligaya hanggang sa sasakay pa sa kotse. Malakas niyang sinabi ang isang bagay na masakit pakinggan ng sinumang makarinig. Sa wakas, umalis na rin ang babaeng iyon mula sa aming bahay. Mula ngayon, ang 500 milyong piso ay sa amin na lahat. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tahimik lamang akong nanatili. Walang kontra, walang paliwanag, dahan-dahang nakatayo ako sa kabilang bahagi ng kalsada, tinitingnan silang nagtawanan at nagkukwento na parang kararampa lamang nila sa isang malaking laro ng buhay. Ngunit eksakto 30 minuto, pagkatapos ideklara ng hukuman ang aming diborsyo, tumunog ang telepono ni Aling Gloria. Masayang sinagot niya ito. Iniisip na ang bangko ang tumatawag para kumpirmahin ang halaga na inilipat niya para bilhin ang bagong bahay. Ngunit ilang segundo lang ay nanginig ang kanyang mukha, nanginig ang telepono sa kanyang kamay at sumigaw siya sa gitna ng parking lot ng isang bagay na nagpigil sa lahat ng kanyang pamilya. Ano? Ang 500 milyon ay wala na sa account? Doon sa malayo, tinitingnan ko sila. At sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon bilang manugang, ngumiti ako dahil may isang sikreto na hindi pa nalalaman ng buong pamilya nila. Ang 500 milyong pisong iniisip nilang sa kanila na mula simula hanggang katapusan hindi kailanman naging sa kanila. At ang tanging taong may kapangyarihang magpasya tungkol sa perang iyon ay ako. Ang langit ng Maynila ng hapon na iyon ay kulay abong maliwanag, walang ulan, ngunit mabigat ang hangin na parang may malakas na bagyo sa paparating. Sa harap ng hukuman, walang tigil ang pagdating at pag-alis ng mga tao. Ang mga boses, ingay ng mga sasakyan at tunog ng mga hakbang ay naghalo sa isa't isa na lumikha ng isang maingay na katahimikan. Dahan-dahan akong bumaba sa mga baitang ng gusali ng korte. Sa aking kamay ay ang papel ng diborsyo na kakatapos lang nalagyan ng pulang selyo. Isang manipis na papel lamang, ngunit ibinunga nito ang 3 taon ng kasal na iniisip ko noong magiging buong buhay ko. 3 taon na ang nakalipas nang pumasok ako sa pamilya Montesilio na may pusong puno ng pag-asa. 3 taon pagkatapos, aalis na ako na dala lamang ang isang maliit na bag, ilang personal na dokumento, at isang pusong napakod na hanggang halos wala ng lakas para masaktan pa. Tumayo ako sa harap ng pintuan ng korte, malalim na huminga. Ang hangin ng hapon ay mainit at tuyo, nag-araro sa aking lalamunan. Sa aking likuran, muling bumukas ang pintuan. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng matataas na takong. Hindi na kailangan pang lumingon para malaman kung sino ito. Si Aling Gloria Montesilio, ang aking biyenan. Isang babaeng 3 taon na, ang pagkakataon ay mahalaga lamang silang makita mula sa malayo. Kailangan ko nang nagpapaalala sa aking sarili na magtiis, tumahimik at lulunukin ang lahat ng sama ng loob. Ngunit ngayon ay hindi na ako lumingon. Nanatili lang akong nakatayo. Ilang segundo pa, tumalab ang kanyang boses sa aking likuran, malinaw, matulis at puno ng kasiyahan. Sa wakas, tapos na. Sinabi ko na noon pa ang babaeng hindi makabuo ng anak tulad mo ay maaga o matagal na rin lalabas sa bahay na ito. Ilang tao sa paligid ay lumingon. Hindi pa rin ako nag-react. Lumapit siya sa tabi ko. Ang pamilyar na amoy ng mahal niyang pabango ay dumaan. Bakit ka pa nakatayo rito? Naghihintay ka bang may maawa sa iyo o babalik ka sa iyong dati kong anak na si Jason? Dahan-dahan akong lumingon para harapin siya. 3 taon bilang manugang, palagi akong yukod sa harap niya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tumingin akong diretso sa kanyang mga mata. Bahagya siyang napahinto ng isang segundo na para bang hindi sanay na hindi ko na ipinapakita ang aking kahinaan. Ngunit isang segundo lang iyon at natawa na naman siya. Ano ang tinitingnan mo? Wala ka ng karapatang maging manugang at nagtatangkang magpakitang gilas pa.
Sa oras na iyon, lumabas ang dati kong asawang si Jason Montesilio mula sa pintuan ng korte. Nakasuot siya ng puting polo, hawak ang telepono, walang damdamin ang mukha na parabang lahat ng nangyari ay simpleng proseso lamang ng administrasyon. 3 taon na ang nakalipas, mahal ko ang lalaking ito ng husto sa pag-iisip na, basta nasa tabi niya ako, kaya ko ang lahat. Ngunit 3 taon pagkatapos, naunawaang may mga taong kapag nawala na ang pagmamahal, naging mas estranyo pa sila kaysa sa iyong hindi kilala. Huminto si Jason sa harap ko. Tumingin sa akin ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita ng napakakalmado. Huwag nang bumalik sa bahay. Bahagya akong natawa. Sa 3 taong iyon sa malaking bahay, ni isang araw ay hindi ko naramdaman na iyon ang aking tahanan. Mahinahon akong sumagot. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na bumalik. Sa parinig nito, natawa ng malakas ang kapatid ni Jason na si Karen na nakatayo sa likuran. Narinig mo yon, ate? Nagtatataas pa ng ilong ang tao. Nag-cross ang kanyang mga bisig habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. 3 taon sa bahay namin, siguradong nakatipid ka na ng maganda. Tinitigan siya ni Aling Gloria nang may paghamak. Iniisip mo bang pumasok sa pamilya Montesilio ay kasama na ang paghahati ng ari-arian? Sabihin ko sa iyo, ang bawat kutsara na ginamit mo, ang bawat upuang inupuan mo, pera ng aming pamilya, ang lahat. Lumabas ka sa pintuan at walang-wala ka. Ilang tao sa paligid ay nagsimulang mag-usal-usapan. Ngunit nanatili akong tahimik, hindi nag-away, hindi nagalit, dahan-dahang tinitingnan lamang sila. Ang aking katahimikan ay nagpapasigla pa kay Aling Gloria. Lumingon siya kay Jason at malakas na nagsalita. Nakikita mo, ito ang uri ng babae na iyon nagpapanggap na kawawa. Pero sabi ko na, mas mabuti na nagkadiborsyo agad. Kung hindi, baka in-claim pa niya ang 500 milyon ng ating pamilya. Sa parinig ng numero, ilang tao ang malapit ay lumingon ng may interes, ngunit hindi man lang napansin ni Aling Gloria. Masyadong masaya siya, masyadong puno ng kasiyahan, masyadong tiwala sa kanyang pagkapanalo. Hinawi ni Jason ang bisig ng kanyang ina. Sige na, nanay. Ngunit hindi pa rin siya huminto. Huminto ka saan? Dapat sabihin ng malinaw ngayon. Lumingon siya sa akin, matutulis ang mga mata. Pakinggan mo ito ng maigi. Ngayong tapos na ang diborsyo, ang buong 500 milyong piso sa investment fund ay ganap na pagmamay-ari na ng pamilya Montesilio. Wala na itong kinalaman sa iyo. Itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng pagmamalaki. Nang marinig ko iyon, bahagya lang akong tumango. Ganoon ba? Kunot ang noo ni Aling Gloria, siguradong inaasahan niya na iiyak ako o hindi kaya ay mag-react. Ngunit isang bagay lamang ang sinabi ko, napakagaan. Maligayang bati sa inyo. Sa parinig nito, natawa ng malakas si Karen. Ay nanay, nakita mo? Nagpapaalam pa ng magalang ang tao. Sumama rin si Aling Gloria sa pagtawa. Oo, mag-congrats ka talaga. Dahil mula ngayon ay malalaman mo kung ano ang pakiramdam na walang pera, walang asawa at walang masisandalan. Hindi ako sumagot. Tinitingnan ko lamang ang itim na Mercedes na nakapark sa harap ng korte. Nakabukas na ang pinto sa driver. Lumapit si Aling Gloria. Habang lumalakad ay nagsasalita ng malakas sa anak niyang si Karen. Halika na, kailangan kong pumunta sa bangko para i-confirm ang pera. Pagkatapos, titingnan na natin ang mansion sa Forbes Park na gusto ko. Nag-exclaim si Karen, yung 500 milyon ba iyon, nanay? Oo, pagkatapos ng diborsyo, nandoon na sa ating mga kamay ang kontrol. Bibilhin ko ang isang property pagkatapos ay mag-arrange ng bagong buhay para sa ating pamilya. Sumakay ang 3 sa sasakyan. Mariing nagsara ang pintuan ng kotse. Dahan-dahang kumilos ang Mercedes, papalayo sa harap ng korte. Nanatili akong nakatayo at pinanood sila. Dumaan ang hangin sa aking buhok. Nanginig ang telepono sa aking bag. Binuksan ko isang mensahe mula sa bangko, isa lamang na linya. Naisakatuparan na ang mekanismo ng pangangalaga ng ari-arian ayon sa kondisyon pagkatapos makumpleto ang proseso ng diborsyo. Matagal kong tinitingnan ang mga salitang iyon, pagkatapos ay bahagya akong ngumiti. Sa isang lugar sa lungsod na ito,
marahil ilang minuto na lamang ang telepono ni Aling Gloria ay magriring, at ang tawag na iyon ay magpapakita sa buong pamilya Montesillo ng isang katotohanang hindi nila kailanman naisip. Isang katotohanang 3 taon ko na itinago. Ang itim na Mercedes ay dahan-dahang sumusulong papalayo sa gate ng korte, humahalo sa makapal na trapiko ng Maynila ng hapon. Ang sikat ng araw ay tumatalbog sa salamin ng kotse, nagpaparikit sa mukha ni Aling Gloria na kasalukuyang napakaliwanag. Sa 3 taong iyon, wala siyang pakiramdam ng kaginhawaan gaya ng nararamdaman niya ngayon. Nakasandal siya sa upuan, nakatayo tayong nakabaluktot ang mga kamay, ngumingiti ng may kasiyahan. Sa wakas, naipaalis ko na ang babaeng iyon sa ating bahay. Nakaupo sa tabi niya si Karen at nagtatawa. Sinabi ko na sa inyo, nanay, ang babaeng iyon ay malinaw na nagbibid sa pera ng ating pamilya. Nagbibid? Hindi siya makakarating doon, sabi ni Aling Gloria habang nagtatangkilik ng noo. May intensyon man o wala siyang nakuha. Lumingon siya sa anak na si Jason na nakaupo sa harap, mabuti naman, at nagdesisyon kaagad mas maigi nang nagdiborsyo ng maaga. Hindi nagsalita si Jason, tumingin lamang sa labas ng bintana, malimang mga mata, hindi maintindihan kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siya, hindi kasiyahan, hindi kaginhawaan, isang kawalan. 3 taon na ang nakalipas nang ikasal siya kay Andrea Cortez. Iniisip niya noon na simple ang kasal na ito, isang mahinahon, tahimik na babae, ordinaryong pamilya, hindi magdudulot ng abala. Ngunit 3 taon pagkatapos, mabilis na natapos ang lahat bago pa niya naunawaan kung ano talaga ang nawala o nakuha niya. Biglang nagtampisaw si Aling Gloria at kumaway ng kamay. Ah, tama. Patakbo sa BDO sa Ayala. Nagulat si Karen. Bakit, nanay? Para mag-withdraw? Ano pa ba? Nag-excite si Aling Gloria. Ang 500 milyong piso ay nakatago sa investment fund sa loob ng 3 taon. Ngayon na nagdiborsyo ang kontrol, ay babalik na sa ating pamilya. Sabihin na, tapos ring maglagay ng deposito para sa mansion sa Forbes Park. Laking gulat ni Karen. Yung mansion na 120 milyong piso? Matatag na sinabi ni Aling Gloria. Magandang lokasyon iyon. Malawak ang hardin at malapit sa ilog. Kapag nakapag-asawa na naman si Jason, kailangang may maayos na tahanan. Sa parinig nito, bahagya na kunot ang noo ni Jason. Iwan na muna iyon, nanay. Ibinaba ni Aling Gloria ang kamay. Ano ang iwan? Ang lalaki ay kailangang mag-asawa at magkaanak agad. Pagkatapos ay mababa ang boses na nagsalita na parang napakakita ng bagay. Sa pagkakataong ito, pipili akong mabuti, kailangang may angkop na kinabukasan ang pamilya. Hindi tulad ng nakaraan na babaeng walang maiaalok. Huminto ang kotse sa harap ng isang mataas na gusaling buo ng salamin sa gitna ng Makati. 3 tao ang bumaba. Malamig ang loob ng bangko, maliwanag ang mga ilaw. Tuwid na pumunta si Aling Gloria sa VIP counter. Gusto kong makausap ang manager ng investment account. Magalang na ngumiti ang receptionist. Pakibigay po ng pangalan ninyo, Gloria Montesillo. Sa parinig ng pangalan, agad na tumango ang receptionist. Sandali lang po, hindi pa 5 minuto, isang lalaki na may edad na 40 taong nakasuot ng maayos na suit ay lumabas. Magandang hapon, Ma'am Gloria. Ako si Mr. Torres, Senior Client Manager. Tumango si Aling Gloria. Pumasok na tayo sa loob para makausap. Lahat ng 3 ay inihatid sa VIP meeting room. Inilagay ang tsaa, ngunit hindi ito ininom ni Aling Gloria. Malakas na inilagay ang kanyang bag sa mesa at tuwiran. Narito ako para kumpirmahin ang kontrol sa Family Investment Fund. Puno ng tiwala ang kanyang boses. 500 milyon piso. Bahagya na napahinto si Mr. Torres ng 1 segundo. Ang Montesillo Investment Fund, ma'am? Tama. Tumango si Aling Gloria. Ngayon, nagdiborsyo na ang aking manugang at anak ko. Natatapos na ang kondisyon sa kontrata. Nagsiksik si Karen. Ibig sabihin, ang pera ay sa atin na ngayon. Tumingin si Mr. Torres sa kanila ng ilang segundo, sa kanyang mga mata ay isang sandaling pagkagulat. Naiintindihan ko.
Binuksan niya ang laptop, marahang kumatok ang mga daliri sa keyboard. Magtitino ang sitwasyon sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang tumigil siya bahagya na kunot ang noo. Nagsimulang maasar si Aling Gloria. May problema ba? Tinitingnan pa ni Mr. Torres ang screen ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon sa kanila, napakingat ang kanyang boses. Patawarin ninyo, pero maaari bang maghintay kayo sandali para mapag-aralan ko ito? Nagsimulang magalit si Aling Gloria. Ano pa ang pag-aaralan? 3 taon nang nasa proseso ang papeles na ito. Nagsiksik si Karen rin, nagpitik ng baba. Kumpirmasyon na lang ang kailangan. Ngunit tumayo pa rin si Mr. Torres. Maaari ba akong lumabas ng ilang minuto? Nagsara ang pintuan. Bigla na lang naging tahimik ang loob ng silid. Inunat ni Aling Gloria ang kanyang mga braso. Napakalaki ng bangko at mabagal pa ang trabaho. Natawa si Karen, baka natakot dahil sa laking ng halaga. Magkasama silang natawa, si Jason lamang ang nanahimik. Tinitingnan niya ang paligid ng maringal na silid. Isang masamang pakiramdam ang nagsimulang sumulak sa kanyang dibdib. Mga 5 minuto ang lumipas, muling bumukas ang pintuan. Pumasok si Mr. Torres, kasama niya ang isang babae na may edad na 30, nakasuot ng itim na suit, matalas ang mga mata. Ipinakikilala ni Mr. Torres. Siya po si Attorney Reyes, legal counsel ng bangko. Sa parinig ng abogado, nagsimulang maasar si Aling Gloria. Para saan ang abogado? Umupo si Attorney Reyes. Binuksan ang isang folder ng mga dokumento. Kailangan lang naming kumpirmahin ang ilang impormasyon. Diretso siyang tumingin kay Aling Gloria. Sinabi ninyo na natapos na ngayon ang proseso ng diborsyo ng inyong anak at ng Miss Andrea Cortez. Tama po ba iyon? Tama. Opisyal na may bisa. Tama. Bahagya na tumango si Attorney Reyes. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay na napakagaan, ngunit ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat sa silid. Kung gayon, ang Asset Protection Clause ay naisakatuparan na. Kunot ang noo ni Aling Gloria. Anong clause iyon? Binaling ni Attorney Reyes ang pahina ng folder. Kondisyon numero 7 sa kontrata ng investment fund. Malinaw ang kanyang boses sa bawat salita. Sa kaso na si Andrea Cortez ay pinilit na magdiborsyo o wala ng marital relationship sa pamilya Montesilio, ang lahat ng pondo sa fund ay agad na mai-freeze at ibabalik sa orihinal na may-ari. Tahimik ang silid. 1, 2, 3 segundo biglang natawa si Aling Gloria. Ano ang sinabi mo? Isinara ni Attorney Reyes ang folder. Kalmado ang mga mata. Ibig sabihin, dahan-dahan at malinaw niyang sinabi, ang 500 milyong piso ay hindi na nasa ilalim ng kapangyarihan ng inyong pamilya. Nanginig ang baso sa mesa. Biglang tumayo si Karen. Ano? Malakas na kumaway si Aling Gloria sa mesa. Imposible iyon. Tumingin sa kanila nang may kalungkutan si Attorney Reyes. Pagkatapos ay nagsalita siya ng huling pangungusap na nagpatigil sa buong pamilya Montesilio. Dahil ang may kapangyarihang kontrolin ang perang iyon mula simula hanggang katapusan ay hindi ang pamilya Montesilio. Tumigil siya sandali, malamig at matalas ang mga mata, kundi si Andrea Cortez. Biglang natigilan si Jason, isang kaisipan lamang ang dumaan sa kanyang isipan. Imposible dahil sa 3 taong iyon, palagi niyang inakala na si Andrea ay isang ordinaryong babae lamang, isang mahina, isang taong walang-wala. Ngunit kung totoo ang sinasabi ng bangko, sino talaga ang babae na kakadiborsiyohan lamang niya? Ang VIP room ng bangko ay biglang naging matahimik na parang katahimikang bago ang bagyo. Nawala ang lahat ng tawanan, nawala ang lahat ng kasiyahan, nanatili lamang ang bigat na tensyon na halos marinig ang tunog ng aircon na nakabukas sa kisame. Nakatayo si Aling Gloria Montesilio sa tabi ng mesa. Ang 2 kamay ay nakasuporta sa ibabaw ng salaming mesa, malapad na nakabukas ang mga mata habang tinitingnan si Attorney Reyes na parang nakarinig ng pinakamaling bagay sa mundo. Ano ang sinabi mo? Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Ang 500 milyon ay hindi sa aming pamilya? Walang pagbabago ng ekspresyon si Attorney Reyes, itinulak lamang ang folder ng mga dokumento patungo kay Aling Gloria.
Maaari ninyong suriin ang kondisyon numero 7. Biglang kinuha ni Aling Gloria ang folder, bawat pahina ay naglipas-lipas, bawat linya ng teksto ay nagsimulang lumabas sa harap ng kanyang mga mata at unti-unting nagpapamutla ang kanyang mukha. Lumuhod si Karen sa tabi niya para sulyapan at ilang segundo lang ay sumigaw siya. Hindi posible. Itinuturo niya ang isang pahina. Nakalagay dito na fund ng Montesilio Group ito. Bahagya na tumango si Attorney Reyes. Tama. Ang fund ay may pangalang Montesilio Group. Naghintay siya sandali bago ipagpatuloy. Ngunit ang pinagmulan ng kapital ay nagmula sa ibang investor. Tahimik muli ang silid. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay malakas na kumaway si Aling Gloria sa mesa. Kung gayon, sino ang investor na iyon? Tuwid na tumingin si Attorney Reyes sa kanya. Ang legal representative ng investment na iyon. Naghintay siya sandali bago magsalita ng malinaw. Si Andrea Cortez. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa silid tulad ng isang kidlat. Isang hakbang pa ang inurong ni Karen. Hindi posible. Paulit-ulit na umiling si Aling Gloria. Hindi maaaring. Ang babaeng iyon ay mahirap na mahirap. Ang kanyang pamilya, paano sila magkakaroon ng 500 milyon? Hindi nag-react si Attorney Reyes sa galit ng kababaihan. Mahinahon lang siyang nagsalita. Ang pera ay hindi personal na kay Miss Andrea. Binuksan niya ang isa pang folder. Ito ay mula sa Cortez Family Fund. Bahagya na kunot ang noo ni Jason. Ang pangalang iyon, narinig niya ito dati. Narinig niya ito isang malaking investment fund na kilala sa pagtulong sa mga kumpanya. Ngunit ang fund na iyon ay pag-aari ng Cortez family sa Cebu, isang pamilya na napakasariwang usaping. Biglang tinitigan ni Jason si Attorney Reyes. Sinabi ninyo si Andrea, may kaugnayan ba siya sa fund na iyon? Bahagya na tumango si Attorney Reyes. Siya ang tanging lehitimong tagapagmana. Natigilan ang lahat sa silid. Nakatayo ng nakatuon sa wala si Aling Gloria. Nakabukas ang bibig ni Karen. At si Jason, nakatayo siya na parang nakabato, ngunit sa kanyang isipan ay daan-daang alaala ang nagsimulang bumalik. 3 taon na ang nakalipas nang unang makita niya si Andrea. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, kaunti lang ang makeup, mahinahon ang paraan ng pagsasalita. Tinanong niya noon, ano ang ginagawa ng inyong pamilya? Ngumiti lamang si Andrea. May maliit kaming negosyo. Hindi na siya nagtanong pa. Dahil iniisip niyang may anak lang ng isang ordinaryong pamilya, si Andrea. Ngunit kung totoo ang lahat ng sinasabi ng bangko sa 3 taong iyon, ang babaeng nakatira kasama niya ay ang tanging tagapagmana ng isang investment fund na daan-daang milyon. Nagsimulang humakbang si Jason palapit sa mesa, malakas na tibok ng puso, malakas na kumaway si Aling Gloria sa mesa, itinuturo si Attorney Reyes. Hindi ako naniniwala. 3 taon siyang manugang sa aming bahay, kilala ko siya, nang mas mabuti kaysa sa kahit sino. Hindi totoo iyon. Tumingin si Attorney Reyes sa kanya, hindi nagbabago ang ekspresyon. Kung talaga ninyong kilala siya, itinulak niya ang isang papel patungo sa kanya. Sana hindi kayo nagpiliting magdiborsyo ng ganoon kabilis. Tiningnan ni Aling Gloria ang papel, isang kopya ng investment contract. Sa ibaba ng sulok ay may maliit na teksto, Legal Representative, Andrea Cortez. Nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang papel sa mesa. Nautal si Karen, kung gayon, ang 500 milyon ngayon. Simple ang sagot ni Attorney Reyes. Na-freeze na, nagdagdag pa siya ng isang pangungusap na nagpabagsak sa buong pamilya Montesilio at ang kontrol ay inilipat na sa kay Andrea Cortez. Bigla si Jason na natigilan, isang paulit-ulit na isipan lang ang tumatakbo sa kanyang utak. Ilang minuto pa ang nakalipas, muling nakatayo si Jason sa loob ng VIP room habang nakatingin sa pagkakasulat ng kontrata sa mesa. Ang mga matatinding titik ay nandoon pa rin. Legal Representative, Andrea Cortez. Binabasa niya ito nang paulit-ulit ang isang pangalang 3 taon niyang tinatawag araw-araw. Isang taong dati ay natutulog sa tabi niya, kumain ng magkasama, nanirahan ng magkasama. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na marahil ay hindi niya talaga kilala ang babaeng iyon.
Lumabas si Attorney Reyes matapos ipahayag ang lahat. Muli ay tahimik ang silid. Aalis na kami, sabi niya nang huling siyasat ng mga mata. Kung wala na kayong katanungan, hanggang dito na ang pulong. At noong nagsara ang pinto, nahulog ang panig ng pamilya Montisilio sa isang katahimikang hindi sila handa. Biglang tumayo si Aling Gloria. Pumunta tayo sa kanya. Lumingon si Jason. Ibig mong sabihin? Si Andrea. Kinimkim niya ang bag. Nangangalit ang ngipin. Hindi siya makakaalis ng malayo. Kailangang ipaliwanag niya ito. Sabay-sabay na tumango si Karen. Tama iyan. Nanay, siguradong itinago niya ito sa loob ng 3 taon. Ngunit nanatili pang tahimik si Jason. Mahinahon niyang tinitingnan ang labas ng bintana. Lumabas sa kanyang isipan ang isang alaala. 3 taon na ang nakalipas nang nakiusap siya sa kay Andrea na ikasal sa kanya. Iisang tanong lamang ang itinanong niya. Sigurado ka bang gusto mong pakasalan ako? Tumawa siya. Bakit hindi? Napalingon si Andrea sa kanya, naghintay ng ilang segundo bago nagsalita. Kung balang araw malaman mo na hindi ako kagaya ng iniisip mo tungkol sa akin, maaawa ka ba? Noong panahong iyon ay hindi niya naintindihan ang katanungan, ngumiti na lamang siya. Sapat na ang ikaw para sa akin. Ngunit ngayon, nabigla siyang naramdamang mahigpit sa lalamunan. Marahil ang pinaka nanghihinayang ngayon ay siya. Tumayo na rin si Aling Gloria. Jason, bakit ka nakatayo pa rin dyan? Pumunta na tayo para hanapin siya. Dahan-dahan na tumango si Jason. 3 tao ang nagmadali palabas ng bangko. Muli ay sumakay sa Mercedes, ngunit walang tawanan, walang kasiyahan. Natitira na lamang ang kaguluhan. Dahil kaaalis pa lamang nila makita ang isang katotohanang hindi nila inasahan, ang manugang na 3 taon nilang minamata ay maaaring siya mismo ang nagtataglay ng kinabukasan ng buong pamilya Montisilio. Ngunit nang dumating ang kotse sa korte, si Andrea ay wala na roon. Nagpatigil ang Mercedes sa harap ng gate ng korte. Bumukas ang pintuan at unang bumaba si Aling Gloria. Ang kanyang mukha ay wala ng kahit namumunting bakas ng dating kayabangan. Ang mga buhok ay bahagya ng magulo. Ang mga mata ay puno ng pagkagulat. Nasaan ang babae? Lumingon siya sa paligid. Marami pa ring taong pumasok at lumabas sa gate ng korte, ngunit si Andrea Cortez ay wala na roon. Tumakbo si Karen patungo sa isang malapit na coffee shop sa kabila ng kalsada, itinutulak ang pintuan bago pa man tuluyang mabuksan. Ate, sandali, kanina ba may babaeng nakaputing damit na nakaupo rito? Tumango ang serving staff. Oo, meron. Nasaan na siya? Umalis na po. Biglang lumingon si Karen pabalik sa kanyang ina. Umalis na. Natigilan si Aling Gloria. Pumunta saan? Umiling ang empleyado. Hindi ko po alam. Nakakuha lang siya ng tawag, tapos umalis agad. Kinimkim ni Aling Gloria ang kanyang kamay. Hindi niya mapigilan ang galit. Nakatayo si Jason sa likuran, walang sinasabi. Tinitingnan niya ang walang tao na upuan sa tabi ng bintana. Ang baso ng iced coffee sa mesa ay halos natunaw na ang yelo, ibig sabihin, ilang minuto na lang ang nakakalipas nang umalis si Andrea. Isang kakaibang pakiramdam ang sumulak sa kanyang dibdib. 3 taon ng pamumuhay kasama, ngunit hindi niya kailanman napansin kung saan siya gustong umupo, kung ano ang gustong inumin. Ngunit ngayon, sa tinging ito sa walang tao, naupo ang iyon, biglang naramdaman niya na nawala ang isang bagay na napakahalaga. Lumingon si Aling Gloria sa anak. Jason, tumawag ka sa kanya agad. Kinuha ni Jason ang telepono, bahagya na nanginginig ang kanyang mga daliri. Hinanap ang pangalan sa contact list. Sa loob ng 3 taon, ang pangalang iyon ay palagi nang nasa itaas ng listahan, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay tumatawag siya sa isang ganap na estranyo. Nagsimulang magring ang tawag 1, 2, 3 beses, pagkatapos ay, ang inyong tinawag ay hindi maaaring ma-reach sa kasalukuyan. Malamig na boses ng operator ang tumabi sa silid. Isinara ni Jason ang telepono. Naiinis si Karen. Baka sinadyang i-off ang telepono. Nangangalit ang ngipin ni Aling Gloria. Siguradong itinago niya ito mula sa simula. Lumingon siya kay Jason. Magpapadala ka ng tao agad para imbestigahan siya. Naghintay sandali si Jason, pagkatapos ay tumango.
Siya. Isang oras pagkatapos, sa opisina ng Montesillo Group, nakaupo si Jason sa harap ng kanyang computer. Puno ng mahahalagang dokumento ang screen. Sa tabi niya si Nathan, ang pinagkakatiwalaang assistant. Inilagay ni Nathan ang isang makapal na folder sa mesa. Kuya Jason, bahagya na nag-atubili ang boses niya. Naimbestigahan ko na si Andrea ng kaunti. Tumingala si Jason. Ano na? Huminga ng malalim si Nathan. May ilang nakakapagtakang nalaman. Mabilis na lumapit si Aling Gloria. Ano? Binuksan ni Nathan ang folder. Sa unang pahina ay isang malaking titik, Cortez Family Fund. Kunot ang noo ni Aling Gloria. Ano ito? Tumingin si Nathan sa kanya. Ito ay isa sa pinakamalaking investment funds sa ating bansa. Tumatawa si Karen. Saka, dahan-dahan ay lumipas si Nathan sa susunod na pahina. Sa gitna ng pahina ay isang retrato, isang matandang lalaking nakasuot ng suit, seryoso ang mukha. Sa ilalim ng retrato ay nakalagay ang teksto, Roberto Cortez, founder ng Cortez Family Fund. Inampinin ni Jason ang kanyang mga mata, tinitingnan ang retrato. Biglang-bigla, may naalala siya 3 taon na ang nakalipas. Nang araw ng kanilang kasal, may isang matandang lalaki na dumalo. Nakatayo siya ng malayo at matagal na tinitingnan si Andrea. Pagkatapos ay bumili siya ng kamay kay Jason at nagsalita ng isang pangungusap lamang. Pangalagaan mo ang bata. Naisip niya noon na kamag-anak lang ito. Ngunit ngayon, lumipas na si Nathan sa susunod na pahina. Si Roberto Cortez ay may isang pamangkin na babae. Inilagay niya ang kamay sa susunod na retrato. Yumukod si Jason para tumingin at ang retrato ay si Andrea. Nakatayo siya sa gitna ng isang business conference. Sa likuran niya ay ang logo ng Cortez Family Capital. Biglang tumayo si Jason. Ano? Mahinahon ang boses ni Nathan. Si Andrea Cortez ay ang tanging lehitimong tagapagmana ng Cortez Family Capital. Tahimik ang buong silid. Nautal si Aling Gloria. Hindi posible. 3 taon na. Siyang manugang sa ating bahay. Pumunta pa siya mismo sa palengke para magluto. Bumuntong hininga si Nathan. Marahil ay sadyang ganoon ang pamumuhay niya. Naramdaman ni Jason na parang gumagalaw ang mundo sa paligid niya. 3 taon. Sa 3 taon na iyon, pinahintulutan ng isang tagapagmana ng isang fund na daan-daang milyon na magluto para sa kanya, maglinis ng bahay, tiisin ang paghamak ng kanyang ina, isang mabigat na pagsisisi ang dahan-dahang kumalat sa kanyang dibdib. Agad na kinuha ni Aling Gloria ang folder, hindi iyon naniniwalaan, hindi posible. Ngunit nang maabot niya ang huling pahina, natigilan siya. Doon ay isang kopya ng Deed of Inheritance, pangalan ng tagapagmana si Andrea Cortez. Tinantiang halaga ng ari-arian mahigit 6 na bilyong piso. Nanginig ang kanyang mga kamay, nahulog ang folder sa sahig. Nautal si Karen. Kung gayon 3 taon naming itinuring ang tagapagmana ng 6 na bilyong piso na parang isang kasambahay. Walang sumagot, nakatayo lang si Jason sa wala. Sa isipan niya ay nandoon lamang ang isang kaisipan. Kakadiborsyohan lang niya ang babaeng maaaring nagbago ng kanyang buong buhay. At higit pa sa lahat, siya mismo ang marahil ang nagmadali na palayasin siya. Sa parehong oras, sa ibang sulok ng lungsod, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng isang matataas na gusaling opisina. Bumukas ang pinto. Bumaba si Andrea at yumuko ang isang lalaki na nakasuot ng suit para salubungin siya. Mabuting hapon, ma'am. Bahagya na tumango si Andrea. Handa na ba? Ngumiti ang lalaki. Handa na, ma'am. Ang Montesillo Group ay nagsisimula ng maranasan ang mahirap na panahon. Tinitingnan ni Andrea ang gusaling nakatayo sa harap niya, kalmado ang mga mata. 3 taon na ang nakalipas, pumasok siya sa pamilya Montesillo na may pag-asa para sa isang simpleng buhay. 3 taon pagkatapos, umalis siya na may pusong ganap na nagbago. Nagtanong ang lalaki, kailangan pa ba nating magpatuloy? Bahagya na ngumiti si Andrea, isang mapayapang ngiti. Kailangan pa ba nating magpatuloy? Tumingin siya sa lungsod. Tatahimik na lamang ako, sapat na iyon para mabuwag ang lahat ng bagay nila. Sa parehong oras, sa mansyon ng Montesillo, nakaupo sa dilim ng sala si Aling Gloria,
napakaraming papel at telepono sa mesa. Kakatapos lang niyang tumawag. Ano? Sumigaw siya. Hindi rin kayo magpapautang sa amin? Nagsalita ang kabilang dulo at lalo siyang nagalit. 10 taon na tayong magkasosyo. Hindi kayo maaaring tumalikod ngayon. Ngunit ilang segundo pa lamang, ibinaba ang tawag. Patay na. Nakaupo si Karen sa sofa, namumutla ang mukha. Nanay, kumusta? Hindi sumagot si Aling Gloria. Umupo lang siya at halatang pinagpapawisan ang noo. Sa loob ng 20 taon, hindi niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Dati, tuwing nahihirapan ang kumpanya, ay palaging may pondo mula sa investment fund para suportahan ito, ngunit ngayon, nawala na ang mapagkukunang iyon. Dahan-dahang nagtanong si Karen, Nanay, baka dahil kay Andrea? Nangangalit ang ngipin ni Aling Gloria. Sino pa kung hindi siya? Kumaway siya sa mesa. Siguradong sinadya niya. Ngunit sa pagsasalita ng mga iyon, biglang lumabas sa kanyang isipan ang isang nakakatakot na katanungan kung mula sa simula ay alam na ni Andrea ang lahat, ano ang dahilan kung bakit siya 3 taon nananatili sa pamilya Montesilio. Biglang naging malamig ang kanyang katawan. Nang gabing iyon, sa isang maringal na opisina sa itaas na palapag ng isang matataas na gusali, nakatayo si Andrea sa harap ng malaking bintana. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang mga maliwanag na ilaw ng lungsod. Ma'am Andrea, malapit na nagsalita ang assistant niya. Nagsisimula na ang krisis ng Montesilio Group. Hindi lumingon si Andrea, tinitingnan lamang ang trapiko sa ibaba. 3 taon na ang nakalipas, iniisip niyang ang pamilya Montesilio ay isang lugar kung saan mapapayapang mabuhay. Ngunit 3 taon pagkatapos, umalis siya na may pusong ganap na nabago. Nagtanong ang assistant, kailangan ba nating magpatuloy? Bahagya na ngumiti si Andrea, isang mapayapang ngiti. Hindi na kailangan. Mahinahon niyang sinabi, tahimik lamang akong mananatili sapat na iyon para mabuwag ang lahat ng bagay nila. Sa parehong oras, sa mansyon ng pamilya Montesilio, may kumilos na kamay na pinindot ang isang numero na sa loob ng 3 taon ay hindi kailanman pinilit na tawagan. Sa opisina ng Cortez Family Capital, dahan-dahang nanginig ang telepono ni Andrea. Nang gabing iyon, ang mansyon ng pamilya Montesilio ay naging maliwanag ang mga ilaw, ngunit hindi na katulad ng dati ang kahanginan. Ang malawak na sala na may mahal na imported na sofas ay naging malamig at walang buhay. Nakaupo ng mag-isa si Aling Gloria sa sala. Sa harap niya ay isang telepono, maliwanag ang screen. Nagpapakita ng isang pangalan na sa loob ng 3 taon ay hindi niya kailanman kusang tawagan. Andrea Cortez. Matagal siyang tumitig sa pangalang iyon. 3 taon bilang manugang, si Andrea palagi ang unang tumatawag, tinatanong kung may kailangan ang biyenan, kung ano ang gustong kainin sa gabi, kung kailangan ng check-up. Ngunit si Aling Gloria ay hindi kailanman sumagot ng may kabaitan. Sa kanyang mga mata, si Andrea ay isang ordinaryong babaeng nagpapasalamat na nakapag-asawa sa kanyang anak, isang babae nang walang anak, walang katayuan, walang halaga. Ngunit ngayon, ang parehong babaeng iyon ang may hawak ng 500 milyong piso na maaaring magpasya sa kinabukasan ng kumpanya ng pamilya Montesilio. Kinimkim niya ang telepono, isang kakaibang pakiramdam ang sumikip sa kanyang lalamunan. Ang isang babaeng tulad niya, na hindi kailanman yumukod sa kahit sino ngayon, ay nahaharap sa posibilidad na kailangang makiusap sa dating manugang. Si Jason ay nakatayo, malapit sa bintana, tahimik na tinitingnan ang labas. Si Karen naman ay paaligid-aligid sa silid, mahalata ang pagkabalisa. Sa wakas, pinindot ni Aling Gloria ang tawag. Nagsimulang magring 1, 2, 3 beses bawat segundo ay tulad ng isang tibok ng mabigat na puso. Bumubulong si Nanay, sumasagot ba? Nanahimik si Jason, tahimik na tinitingnan ang telepono na hawak ng kanyang ina. Nagpatuloy ang pagring ng ilang segundo pa, at pagkatapos ay, toot, nakuha ang tawag. Tumalab ang isang pamilyar na boses, mahinahon, malumanay. Hello. Natigilan ang buong sala. Sa 3 taong iyon, narinig nila ang boses na iyon ng libu-libong beses, ngunit ngayon, pakiramdam nila ay kakaiba.
Nagpigil si Aling Gloria ng ilang segundo, hindi alam kung paano magsisimula. Ang isang babaeng sanay sa pag-uutos ay biglang nahanap ang sarili na nanginginig ang salita. Nagsalita muli si Andrea. Ano ang nangyari? Ang boses niya ay magalang pa rin ngunit wala ng dating pagkakapit ng isang manugang, may napakalinaw na agwat. Malalim na huminga si Aling Gloria. Andrea, tinawag niya ang pangalan sa paraang palagi niyang ginagamit ng malamig, ngunit ngayon mas mababa ang kanyang boses. Nasaan ka ngayon? Ilang segundo ng katahimikan bago sumagot si Andrea. May nangyari ba? Kinimkim ni Aling Gloria ang kamay. Ang kumpanya may kaunting suliranin. Nagulat si Karen, hindi pa niya nakitang nagsalita ang kanyang ina nang ganoon kakalmado sa kay Andrea. Ngunit ang boses ni Andrea ay mahinahon pa rin. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ang tanong ay simple ngunit nagpatigil ito sa lahat sa sala. Ano ang kinalaman nito sa akin? 3 taon. Sa 3 taong iyon, palagi siyang nagsasabi ng ating kumpanya, ating pamilya. Ngunit ngayon, malinaw lamang ang sinasabi ng kanyang bibig. Ang kumpanya ninyo, isang malinaw na hangganan. Sinisikap ni Aling Gloria na manatiling kalmado. Andrea, tungkol sa investment fund, maaari ka bang makipagkita sa akin ng saglit? Ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay sumagot si Andrea. Para saan? Kailangan tayong makipag-usap. Kinimkim ni Aling Gloria ang kanyang kamay. Ang isang taong mapagmataas ay hindi sanay sa pagpapaliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan niya. Tulungan mo ang kumpanya. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Andrea. Maaari. 3 tao sa sala ay sabay na nagpulong ng atensyon, ngunit ang susunod na pangungusap ni Andrea ang siyang nagpalaki ng mata sa lahat. Ngunit gusto ko muna ng isang bagay, hindi na kailangan ninyong magpaliwanag at hindi rin kailangan ng paghingi ng tawad. Natigilan si Aling Gloria, ngunit ang susunod na sinabi ni Andrea ay nagpagaling ng malamig sa bawat isa sa silid. Dahil hindi ako balak na bumalik. Pagkatapos ng mga salitang iyon, natapos ang tawag. Tut-tut. Muling humawak si Aling Gloria ng telepono. Nagtatampisaw si Karen. Nanay, ano ang ibig sabihin niya? Tumingin si Jason sa sahig. Sa kanyang dibdib ay pumatak ang isang hindi maliwanag na emosyon, hindi lang pagkabalisa para sa kumpanya, kundi isang malalim na pagsisisi. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang isang bagay, ang babaeng iniisip niyang mahina ay hindi kailanman nangangailangan ng pamilya Montesilio. At ngayon, baka sila na ang nangangailangan sa kanya. Sa parehong oras, sa mataas na palapag ng opisina ng Cortez Family Capital, ibinaba ni Andrea ang telepono. Nagtanong ang assistant sa tabi niya. Ma'am, darating po sila bukas. Tumango si Andrea. Bahagya na nag-alinlangan ang assistant. Tutulungan mo ba sila? Tinitingnan ni Andrea ang malaking bintana, tinitingnan ang lungsod sa gabi. 3 taon na ang nakalipas, umasa siya na ang pamilya Montesilio ay magiging kanyang permanenteng tahanan. Ngunit 3 taon pagkatapos, pakiramdam niya ay lahat ng iyon ay isang panaginip na nagising na siya rito. Banayad na nagsalita, tutulungan ko o hindi malalaman nila bukas. Kinabukasan, kakaibang maliwanag ang langit ng Maynila. Ang unang sikat ng araw ay nagbuhos sa mataas na mga gusali, nagpaparikit sa salamin ng mga ito tulad ng malalaking salamin. Sa harap ng gusali ng Cortez Family Capital, huminto ang isang itim na Mercedes. Bumukas ang pinto at bumaba muna si Aling Gloria. Itinaas niya ang ulo para tumingin sa gusaling mahigit 30 palapag sa harap niya. Sa tuktok ng gusali ay malalaking titik na bakal. Cortez Family Capital. Bahagya na nilunok ni Aling Gloria ang laway. Sa 3 taon na iyon, ni minsan ay hindi nabanggit ni Andrea ang lugar na ito. Kung hindi dahil sa investigasyon, marahil ay iisipin pa rin niya na ang dating manugang ay isang ordinaryong babae lamang. Bumaba si Karen pagkatapos, tinitingnan ng may gulat ang maluwang na lobby. Diyos ko, grano ang sahig, napakataas ng kisame. Nagmamadaling pumasok ang mga empleyado na nakasuot ng suit, maayos ngunit mabilis. Ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa kahit anong opisina ng Montesilio Group. Huling bumaba si Jason. Itinaas niya ang ulo para tumingin sa gusali
at sa kanyang dibdib ay biglang sumulak ang isang kakaibang pakiramdam. 3 taon. 3 taon na nabuhay kasama si Andrea, ngunit hindi niya kailanman alam na kabilang siya sa ganitong mundo. 3 tao ang pumasok sa lobby. Agad na yumuko ang receptionist para salubungin sila. Magandang umaga. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nagsalita si Aling Gloria. Mayroon kaming tipan kay Andrea Cortez. Ngumiti ang receptionist. Oo po, sinabi ng noon ni Ma'am Andrea. Ang mga panauhin mula sa Montesillo paakyatin sa ika-28 na palapag. Ang paggamit ng salitang, Ma'am, ay bahagya na nagpahinto kay Aling Gloria. Bumukas ang elevator, sumakay ang 3. Walang nagsalita sa loob, maririnig lamang ang mahinang tunog ng elevator. Bumulong si Karen. Nanay, sa tingin mo ay tutulungan niya tayo? Hindi sumagot si Aling Gloria, hindi rin siya alam. Huminto ang elevator. Bumukas ang pinto, isang mahabang koridor na may kulay abo na karpet. Sa magkabilang panig ay mga opisina na gawa sa salamin. Sa dulo ng koridor ay isang malaking pinto, may pangalan sa itaas. Presidente at CEO. Nakatayo ang assistant sa harap ng pinto. Paakyatin na kayo. Bumukas ang pinto. 3 tao ang pumasok. Ang silid ay maluwag at puno ng liwanag mula sa malaking bintana sa isang gilid. Sa gitna ng silid ay isang malaking mesa ng trabaho at sa likuran ng mesa ay si Andrea Cortez ang nakaupo. Nakasuot siya ng simpleng cream na suit, nakatali ang buhok sa likuran, kalmado ang mukha. Wala nang dating malambot at sunod-sunorang ekspresyon ng nasa bahay ng Montesillo, sa halip ay isang kapayapaan na karaniwang taglay ng mga taong sanay sa kapangyarihan. Sa isang sandali, halos hindi makilala ni Jason ang babaeng iyon, ngunit si Andrea ay tumingin lang sa kanila, napakamahinahon ang mga mata. Umupo na. Mahinahon ngunit malinaw ang kanyang boses. Umupo ang 3. Walang nagsalita. Sa wakas ay si Aling Gloria ang nagsalita. Andrea, bahagya na nauyam ang kanyang boses. Okay ka ba? Ang tanong na simple ngunit nagpagulat sa lahat sa silid. Sa 3 taon na iyon, ni minsan ay hindi tinanong ni Aling Gloria si Andrea ng ganoon. Maigsi ang sagot ni Andrea. Oh, wala nang, nanay. Simpleng malamig na sagot ng isang taong nagbabago ng koneksyon. Kinain ng lalamunan ni Aling Gloria ang pagiging matigtigal. Andrea, tungkol sa kumpanya. Bago pa man natapos ang pangungusap, marahang inilagay na ni Andrea ang isang folder ng dokumento sa mesa. Ito ang financial report na Montesillo Group. Natigilan si Aling Gloria. Alam mo na ba iyon? Tumingin sa kanya si Andrea. Alam ko mula pa noon. Kunot ang noo ni Jason. Mula noon, tumango si Andrea. Nang matrigger ang asset freeze ng fund, binuksan niya ang isang pahina ng dokumento. Sa kasalukuyan, ang Montesillo Group ay may kakulangan na mga 320 milyong piso para mapanatili ang daloy ng pondo. Nagulat si Karen. Alam mo na lahat iyon? Bahagya na, ngumiti si Andrea. Kasosyo ng lahat ng bangko ang aming kumpanya. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa 3 tao sa silid. Kinimkim ni Aling Gloria ang kanyang mga kamay. Andrea, ito ay isang pangungusap na hindi niya kailanman inaasahang sasabihin. Maari ka bang tumulong sa kumpanya? Sa loob ng 20 taon, hindi siya kailanman humingi ng tulong mula sa kahit sino. Ngunit hindi agad sumagot si Andrea. Tumingin siya sa malaking bintana, pagkatapos ng isang sandali ay nagsalita. Maari. Sabay na tumingin sa kanya ang 3 tao. Si Karen ay halos huminga ng may kaginhawahan. Ngunit ang susunod na pangungusap ni Andrea ay nagpatigil sa lahat. Ngunit may isa akong kondisyon. Nagtatanong si Aling Gloria. Ano? Tumingin ng direkta sa kanila si Andrea, ang mga mata ay kalmado hanggang sa malamig. Ang Montesillo Group ay ibenta sa Cortez Family Capital. Natigilan ang silid. 1, 2, 3 segundo biglang tumayo si Karen. Ano? Namutla si Aling Gloria. Gusto mong bilhin ang kumpanya? Tumango si Andrea. Tama. Napakakalmado ng kanyang boses. Kapalit, magbubuhos ako ng kapital para iligtas ang kumpanya. Tumingin si Jason sa kanya, sa kanyang mga mata ay hindi nagalit,
isang malalim at malabo na sakit. Pagkatapos ng lahat, ano na? Tumingin ng diretso sa kanya si Andrea. Isang simpleng sagot. Pagkatapos ikaw ay magiging isang empleyado na lamang. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa silid tulad ng isang tabak. Ang lalaking dati ay asawa niya, ang dating VP ng Montesillo Group ngayon ay isang simpleng empleyado na lamang. Biglang tumayo si Aling Gloria. Imposible iyon. Sumigaw siya. Iyon ay kumpanya ng aming pamilya. Ngunit tumingin lang si Andrea sa kanya, napakamahinahon ng mga mata. Maaari kayong tumanggi. Isinalaran niya ang folder. Ngunit sa loob ng 2 buwan, mabubuwag ang kumpanya. Muli ay nahulog ang silid sa katahimikan dahil sa unang pagkakataon, naunawaang ng pamilya Montesillo na ang desisyon ay wala na sa kanilang mga kamay. Ang sala ng Cortez Family Capital ay nananatili sa mabigat na katahimikan. Matapos sabihin ni Andrea ang kanyang kondisyon, walang nangahas na nagsalita, nanatiling mabigat ang hangin, maririnig lamang ang mahinang tunog ng aircon. Nakatayo si Aling Gloria sa tabi ng mesa, paghinga niya ay mabilis. Imposible, hininga siya. Iyon ay kumpanya ng aming pamilya. Tumingin si Andrea sa kanya, walang pagbabago ng ekspresyon. Maaari kayong tumanggi. Isinara niya ang folder. Ngunit sa loob ng 2 buwan, si Karen ay lumingon kay Jason. Kuya, may sasabihin ka ba? Ngunit nakatayo lamang si Jason. Hawak niya ang mesa ng 2 kamay, ang mga mata ay nakatutok sa folder. Nauunawaan niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ni Andrea ay maaaring mangyari talaga. Sa kasalukuyan, wala nang pinagkukunan ng pera ang kanilang pamilya. Kung hindi pumasok ang Cortez Family Capital, ang Montesillo Group ay tunay na mabubuwag. Nagsalita si Aling Gloria sa anak niya. Jason, sabihin mo naman something. Ngunit nanatiling nakatuon sa malayo si Jason. Sa kanyang isipan ay nagsimulang bumalik ang maraming alaala. 3 taon na ang nakalipas. Nang ikasal siya kay Andrea, nakasuot siya ng simpleng puting bulyo. Nakatayo siya sa tabi niya at bahagya siyang ngumiti. Pagkatapos ng seremonya, tanong niya kay Jason, "Maaalala mo ba ako?" Natawa si Jason. "Bakit hindi?" Tumahimik si Andrea ng ilang segundo bago nagsalita. "Kung balang araw malaman mo na hindi ako kagaya ng iniisip mo tungkol sa akin, maaawa ka ba?" Noon ay hindi niya naintindihan ang tanong, ngumiti lang siya. "Sapat na ikaw para sa akin." Ngunit ngayon bigla ay humigpit ang kanyang lalamunan. Pumunta si Jason malapit sa mesa ng trabaho, tumingin kay Andrea. "Gusto kong magtanong ng isa." Tumingin sa kanya si Andrea. "Itanong mo." Malalim na huminga si Jason. "Sa 3 taon na iyon talagang nagmahal ka ba sa akin?" Ang tanong ay nagpatigil sa buong silid. Bahagya na kunot ang noo ni Karen. Umangat din ang tingin ni Aling Gloria. Hindi agad sumagot si Andrea. Tumingin siya sa malaking bintana, ang lungsod sa ibaba ay maingay pa rin. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita siya. "Oh, isang salita lamang," ngunit nagpatigil ito kay Jason. Nagpatuloy si Andrea. "Nang nakiusap ka sa akin na ikasal mo, talagang masaya ako." Isang alaala ang lumabas sa kanyang mga mata. Noong araw na iyon, nakatayo si Jason sa harap ng kanilang bahay, hawak ang malaking bulaklak. Sinabi niya, "Hindi ako kasing yaman ng iba, ngunit gagawin kong maayos ang iyong buhay." Naniwala siya, naniwala na basta magpupunyagi ang dalawa, magiging okay ang lahat. Ngunit, bahagya na bumuntong hininga si Andrea. Ang pagmamahal ay hindi maaaring mabuhay ng mag-isa. Tumingin siya kay Jason. "Sa 3 taon na iyon, wala kang panahon para sa aking panig." Yumuko si Jason, hindi siya maaaring sumalungat dahil totoo iyon. Maraming beses na nakita niyang sinasalita ng kanyang ina ng mga masakit na salita sa kay Andrea, ngunit palagi siyang pumipili na manahimik. Iniisip niyang basta hindi siya mag-isyu ay magiging okay ang lahat. Ngunit hindi niya naunawaan ang katahimikang iyon ang siyang pinakanakasakit sa kay Andrea. Nagpatuloy si Andrea. "May isang bagay na hindi ko sinabi sa kahit sino." Binuksan niya ang drawer ng mesa, kinuha ang isang sobre, inilagay sa mesa. "Tingnan mo ito." Kinuha ni Jason ang sobre, binuksan. Sa loob ay isang medical result. Ilang segundo lang, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay.
dahil nakasulat sa papel ang resulta ng ultrasound 6 na linggo. Mabagal na umangat si Jason. Ikaw nagbuntis ka, natigilan ang buong silid, napabalikwas si Karen, nakabukas ang bibig. Si Aling Gloria naman ay nakatining ng walang galaw. Sa 3 taon na iyon, palagi nilang iniisip na hindi makabuo ng anak si Andrea dahil sa buong panahon ay hindi siya nabuntis kailanman. Ngunit ang papel na hawak ni Jason ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Nanginginig ang boses ni Jason. Kailan ito nangyari? Napakamadaling sumagot ni Andrea. 2 taon, pagkatapos ng kasal natin. Isang masakit na alaala ang lumabas sa kanyang mga mata. Nang araw na iyon, nalaman niyang buntis siya. Masaya siya ng husto. Gusto niyang sabihin kay Jason. Ngunit ng araw ring iyon, narinig niya ang isang usapan sa pagitan ni Aling Gloria at ng kanyang mga kamag-anak sa sala. Basta nagbuntis ang babaeng iyon, ang ari-arian ng pamilya na ito ay kailangang mahati sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang kutsilyo. Noong sandaling iyon, naunawaan ni Andrea na sa mata ng kanyang biyena ng bata na hindi pa ipinanganak ay isang banta sa ari-arian. Kinimkim ni Jason ang papel. Kung gayon, nasaan ang bata? Mahinahon ang sagot ni Andrea, ngunit dahan-dahang nanginig ang kanyang boses. Nawala ko siya. Natigilan ang buong silid. Bahagya na bumutal si Karen. Hindi posible. Ngunit nagpatuloy si Andrea. Nang araw na iyon, narinig ko ang sinabi ng nanay. Tumingin siya kay Aling Gloria, walang galit, walang pagbibigay sala, isang mapayapang tingin lamang na napakalalim. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng matinding stress bleeding. Sinabi ng doktor na labis ang aking stress. Naghintay siya sandali bago magpatuloy. Pagkatapos nito, hindi na ako maaaring magbuntis muli. Nahulog ang papel mula sa kamay ni Jason sa mesa. Nakatayo siya, nang walang galaw ang buong katawan niya ay parang nawalan ng lakas. Sa 3 taon na iyon, palagi niyang iniisip na si Andrea ay hindi gustong magkaroon ng anak. Minsan pa nga ay sinabi niya sa kanya, kung ayaw kang magbata, sabihin mo ng tuwiran. Ngunit ang katotohanan, nagbuntis siya at hindi kailanman nalaman ni Jason. Isang hakbang ang inurong ni Jason. Nanginginig ang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin sa kanya si Andrea, isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sa tingin mo ay maniniwala ka sa akin noon? Natigilan si Jason, hindi niya masagot. Dahil sa kaibuturan niya ay alam niya baka noon ay iniisip din niyang nagsisinungaling si Andrea. Natigilan ang buong silid. Sa wakas ay nagsalita si Andrea, isinara ang folder. Tapos na ang nakaraan. Mahinahon ang kanyang boses. Bumalik na tayo sa usapin ng kumpanya. Ngunit nakatayo pa rin si Jason, nanginginig ang 2 kamay. Sa isipan niya ay isang tanong lamang, kung noong araw na iyon ay pumiling suportahan niya si Andrea, baka ang bata ay narito pa. At ang kanilang kasal baka hindi pa ito natapos. Sa labas ng malaking bintana, patuloy na tumataas ang araw, simula ng isang bagong araw. Ngunit para sa pamilya Montesillo, ito ang simula pa lamang ng katotohanan. Matapos malaman ang tungkol sa bata, ang silid ng Cortez Family Capital ay nahulog sa isang mabigat na katahimikang hindi pa naranasan ng lahat. Walang nagsalita, walang nangahas na tumingin sa isa't isa, maririnig lamang ang mahinang hangin na dumadaan sa likod ng malaking bintana. Nakatayo pa rin si Jason ng walang galaw. Ang 2 kamay niya ay nakalagay sa mesa, ang mga mata ay nakatutok sa papel ng ultrasound na bumagsak nang malagpas ang oras. Legal Representative Andrea Cortez. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangalang iyon, isang pangalang 3 taon niyang tinawag araw-araw. Isang taong natulog sa tabi niya, kumain ng magkasama, namuhay ng magkasama. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na marahil ay hindi niya kilala ang babaeng iyon hindi kailanman. Sa kabilang panig, nakaupo si Aling Gloria sa upuan, nanginginig ang 2 kamay, ang luha ay tumulo sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, umiiyak ang matapang na babaeng ito tulad ng isang may sala. Panginoon, bumubulong siya. Kasalanan ko ito. 3 taon na ang nakalipas, siya mismo ang nagsalita ng mga salitang iyon. Siya mismo ang naging sanhi ng pagtataho ni Andrea. At ngayon ay nalaman niyang
Ang mga salitang iyon ay maaaring naging dahilan ng pagkawala ng isang bata na hindi pa man ipinanganak. Umiiyak siya ng malakas. Andrea, inangat niya ang ulo. Kasalanan ng nanay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, tinatawag ni Aling Gloria si Andrea na anak. Ngunit ngayon ang salitang iyon ay hindi nagdala ng autoridad kundi ng pakiusap lamang. Yumuyukod siya. Patawarin mo ang nanay. Natigilan ang lahat sa silid. Hindi nakinig si Karen na tumitig lamang siya sa kanyang inang ito. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang ina na nagpapakita ng kahinaan. Tumayo si Jason, humakbang palapit. Nanay, tumayo ka. Inangat niya ang balikat ng kanyang ina, ngunit hindi tumayo si Aling Gloria. Andrea, pakiusap ang nanay sa iyo. Ang salitang pakiusap sa buong buhay ni Aling Gloria, iyan ang salitang hindi niya kailanman laging nasasabi. Ngunit ngayon, ang ari-arian ng pamilya, ang reputasyon ng kanyang asawa, ang karera ng kanyang anak lahat ay nasa kamay ng babaeng nakatayo sa harap niya. 1, 2, 3 segundo. Dahan-dahang lumapit si Andrea. Yumukod siya para tulungan si Aling Gloria. Tumayo na kayo. Mahinahon ngunit sapat na malakas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Hindi kayo kailangang lumuhod. Unti-unting umangat ang mukha ni Aling Gloria. Nagkita ang kanilang mga mata. Sa 3 taon ng pagiging manugang, iyon ang unang beses na nagtagal ang tingin nila. Dahan-dahang nakatayo si Aling Gloria. Umupo siya sa upuan. Nanginginig pa rin ang 2 kamay. Bumalik sa mesa si Andrea, binuksan ang folder ng kontrata. Ang aking kondisyon ay hindi nagbabago. Tumingin sa kanila si Andrea. Ibebenta ang Montesilio Group sa Cortes Family Capital. Kapalit, magbubuhos ako ng kapital para iligtas ang kumpanya. Biglang nagalit si Karen. Labis na iyon humingi na kami ng tawad. Ngunit itinigil siya ni Jason. Karen, sapat na. Nagulat si Karen sa kanyang tono, hindi iyon galit, kundi ang boses ng taong nakaunawa na ng isang bagay. Lumingon si Jason kay Andrea. Ang kanyang tingin ay nagbago, wala ng galit, isang mapanakit na pakiramdam na mahirap tukuyin ang tawag. Gusto kong itanong ang isang bagay. Tumingin sa kanya si Andrea. Itanong mo. Malalim na huminga si Jason. Sa 3 taon na iyon, bakit hindi mo sinabi ang katotohanan? Isang tanong na nagpatigil sa buong silid. Tumingin si Andrea sa malaking bintana, ang lungsod sa labas ay maingay pa rin. Pagkatapos ng isang sandali, nagsalita siya. Sa tingin mo ba, kung sinabi ko noon ang lahat, magbabago ang lahat? Natigilan si Jason. Hindi siya sumagot dahil sa kaibuturan niya ay alam niya, baka noon ay walang nagbago pa rin. Dahil ang problema ay hindi kailanman nandoon sa pera, nasa paraan ng pakikitungo nila sa kanya. Kinimkim ni Jason ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang pangungusap na sa 3 taon ay hindi niya kailanman sinabi. Humihingi ako ng tawad. Natigilan ang lahat sa silid. Nagulat si Karen, hindi pa niya narinig ang kanyang kuya na humihingi ng tawad sa kahit sino. Umangat ang tingin ni Aling Gloria. Dahil si Jason ay yumukod, humihingi ako ng tawad. Bumaba ang kanyang boses. Dahil sa 3 taon na iyon, hindi ko inilagay ang aking sarili sa iyong panig. Nagtutok ang mga mata ni Andrea sa kanya, isang sandaling nayanig ang kanyang ekspresyon, ngunit 1 segundo lamang at bumalik uli sa kapayapaan. Iyon ay hindi mahalaga na. Bahagya ng umiti si Jason. Siguro para sa iyo ay hindi na, ngunit para sa akin ay napaka-importante. Tinitingnan niya ang buong silid. Iniisip ko noon na ang pagdiborsyo ay kalayaan. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko. Huminto siya sandali bago magpatuloy. Ang pinakanaulol sa kasal na ito ay ako. Natigilan si Karen at si Aling Gloria naman ay yumukod. Sapagkat alam niya kung noong araw ay hindi niya pinilit ang anak niyang magdiborsyo, baka naiiba ang lahat ng nangyari. Isinalara ni Andrea ang folder. Bumalik na tayo sa usapin ng kumpanya. Nagsalita siya. Wala na akong maraming oras. Itinulak ni Andrea ang kontrata patungo kay Jason. Iginigil ang kontrata ni Jason ng ilang sandali. 3 taon na ang nakalipas nang pirmahan niya ang marriage certificate nila. 3 taon pagkatapos, pipirmahan niya ang isang kontrata na maaaring magbago ng buong kinabukasan ng kumpanya.
Kumuha siya ng ballpen, ngunit bago pumirma, nagtanong siya, "Maaari ko bang itanong ng isa pang bagay?" Tumingin sa kanya si Andrea. "Itanong mo." Tuwid na tumingin siya sa kanya. "Iniimbitahan ba akong bumalik?" Natigilan si Andrea, sandali pagkatapos ay nagsalita siya. "Hindi." Bahagya na ngumiti si Jason, may pait. "Isipin ko." Pagkatapos ay nagdagdag pa siya, "Ngunit ang mga kondisyon ay nananatili. Dapat ibenta ang Montesillo Group sa Cortez Family Capital." Tumingin si Jason sa kanya, sandaling naghintay. "Pirmahan ko ito." Sabay na nagulat ang lahat sa silid. Si Karen ay agad na nagsalita. "Kuya Jason." Ngunit nagsalita na siya. Wala nang pagpipilian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Andrea. "Ngunit mayroon akong kahilingan." Bahagya na kunot ang noo ni Andrea. "Ano?" Dahan-dahan niyang sinabi si Jason. "Pagkatapos mabili ang kumpanya, hayaan mo akong magpatuloy na magtrabaho doon. Hindi na bilang VP, bilang empleyado lamang ay okay na." Natigilan ang buong silid. Nagtutok ang mga mata ni Andrea sa kanya ng ilang oras. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang pangungusap na nagpagulat sa lahat. "Hindi ka kailangan pang maging empleyado." Bahagya na natigilan si Jason. Ibig sabihin, tumingin ng diretso sa kanya si Andrea. "Pagkatapos matanggap ng Cortez Family Capital ang kumpanya, kailangan ko ng isang taong kilala ng maigi ang kumpanya." Nagpatuloy siya. "Mananatili kang pangulo ng Montesillo Group." Nagulat si Jason. "Nagtitiwala ka sa akin?" "Hindi." Malinaw ang sagot ni Andrea. "Nagtitiwala lamang ako sa iyong kakayahan." Isang napakatotoong sagot, ngunit napakalinaw din. Nanatili si Jason nang walang galaw. Sa kanyang loob ngayon ay puno ng emosyon na mahirap pangalanan. Baka ito ang unang pagkakataon na tunay na naunawaan niya ang babaeng nakatayo sa harap niya. Ngunit nagsisi siya, napakatagal na ng lahat. Kinuha ni Jason ang ballpen at pumirma isang pirma lamang. Opisyal nang nabili ng Cortez Family Capital ang Montesillo Group. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang silid ng Cortez Family Capital ay dahan-dahang lumuwag. Pagkatapos makumpleto ng lahat ng papel, lumabas si Attorney Reyes. Muli ay nanahimik ang silid. Dahan-dahang nagsalita si Jason bago umalis. "Mayroon akong huling nais itanong." Tumingin sa kanya si Andrea. "Iyon lang ang hihilingin ko." Malalim na huminga si Jason. "Sa 3 taon na iyon, saan ka nagkamali?" Katanungang nagpatigil sa lahat. Nagtutok ang mga mata ni Andrea sa kanya, sandaling nayanig ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking bintana, tinitingnan ang lungsod. 3 taon na ang nakalipas, naniniwala pa rin akong ang pagmamahal ay maaaring magbago ng tao. Sandaling tumigil siya. "Ngunit nagkamali ako." Lumingon siya, isang malungkot na ngiti. "Hindi ka masamang tao, Jason. Ngunit kapag pinili ng isang tao ang katahimikan sa oras na pinakakailangan ng ibang tao, ang pagtatangkilik iyon ay sapat na para masira ang lahat." Yumuko si Jason. Dahan-dahang lumabas ang 3 mula sa silid. Sa koridor, huminto si Jason. "Salamat sa iyo." Tumingin sa kanya si Andrea. "Hindi para sa kumpanya kundi dahil binigyan mo akong pagkakataon na mabago." Bahagya na ngumiti si Andrea. "Hindi ka utang sa akin ng anumang bagay." Nagdagdag pa si Jason ng napakamahina. "Oo, ngunit para sa akin, napaka-importante." Tumingin siya sa paligid ng koridor. "Noon ay iniisip ko na ang pagdiborsyo ay kalayaan, ngunit ngayon, huminto siya sandali bago magpatuloy. "Ngayon ay naiintindihan ko ang pinaka-naulol sa kasal na ito ay ako." Mahinahon ang sagot ni Andrea. Tapos na ang nakaraan. Tumango si Jason, alam niya. May mga bagay na kapag nawala na, hindi na maaaring bumalik. 1 buwan pagkatapos, opisyal nang naging subsidiary ng Cortez Family Capital ang Montesillo Group. Sa bagong pamamahala, unti-unting gumaling ang kumpanya. Nagbago ang ugali ni Jason sa trabaho, walang nakayabangan, walang napagmamataas. Nagsimula siyang makinig sa mga empleyado, natuto siyang tumanggap ng responsibilidad, natuto siyang maging isang tunay na lider. Si Aling Gloria naman ay nagbago ng malaki pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ibinenta niya ang lumang mansyon, lumipat sa mas maliit na tahanan, wala ng mga maningning na handaan, wala ng palabas na pagmamalaki.
Isang babaeng dahan-dahang natututo kung paano mabuhay ng may kababaang loob. Si Karen ay pumunta sa ibang bansa para makapag-aral. Ang pamilya Montesillo ay hindi na kasing dingning ng dati, ngunit kahit papaano ay natututo na silang pahalagahan ang mga bagay na noon ay minamata nila. At si Andrea, isang hapon, nakatayo siya sa rooftop ng Cortez Family Capital. Ang hangin ay mahinang humihipas sa kanyang buhok. Lumapit ang assistant, Ma'am Andrea Stable na ang Montesillo Group. Tumango si Andrea. Nagtanong ang assistant. Nagsisi ka ba? Tinitingnan ni Andrea ang lungsod sa ibaba, sandaling naghintay bago sumagot. Bahagya na umiling. Hindi. Dahil sa 3 taon na iyon, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Mahinahon niyang sinabi, mayroong mga taong pumapasok sa ating buhay para magdala ng kaligayahan at mayroong mga taong pumapasok para turuan tayong lumago. Ang pamilya Montesillo ang pinakamalaking aral ng kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ng lahat, wala na siyang galit. Nananatili lamang ang kapayapaan. Bahagya siyang ngumiti habang nagsisimulang sumubsob ang araw sa malayo. Isang lumang kabanata ay nagsara, at ang kanyang buhay ay nagsisimula ng isang bagong simula. Sa pamamagitan ng kwentong ito, marami tayong mapupulot na aral tungkol sa pamilya, pagpapakatarungan at paraan ng pakikitungo sa isa't isa. Una, huwag kailanman hatulan ang isang tao batay lamang sa kanyang panlabas na anyo o kalagayan. Si Andrea sa loob ng 3 taon ay namuhay ng simple, matiisin at nagtiis ng lahat. Inisip ng pamilya Montesillo na mahina at walang kaya si Andrea, ngunit sa huli, ang taong pinakamata nila ay ang may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan ng buong pamilya. Pangalawa, ang katahimikan sa isang pag-aasawa ay maaring magdulot ng higit na sakit kaysa sa mga masasakit na salita. Si Jason ay hindi masasamang tao, ngunit pinili niya ang manahimik sa bawat sandaling pinakakailangan ni Andrea ng pagtatangkilik. Ang katahimikang iyon ang nagtayo ng pader sa pagitan nila. Ikatlo, ang mga salitang tila walang intensyon ay maaaring magdulot ng napakalaking kahihinatnan. Ang isang pangungusap ng biyenan ay nagdulot ng matinding stress kay Andrea na humantong sa isang trahedyang hindi pa dapat nangyari. Kaya sa buhay, matutunan nating mag-isip muna bago magsalita. At panghuli, ang buhay ay palaging nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago. Pagkatapos ng lahat, bawat tauhan sa kwentong ito ay kailangan pang matutong maging mapagpakumbaba, matutong pahalagahan ang mga bagay na noon ay minamata at matutong mamuhay ng may mas magandang kalooban para sa hinaharap. Kung natuwa ka sa kwentong ito at naramdaman mong may mensahe ito para sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para makarinig ng higit pang mga kwentong pampamilya na puno ng malalim na kahulugan. Kung maaari, ibahagi mo rin ito sa iyong mga mahal sa buhay dahil marahil ay may isa ring naghihintay ng ganitong kwento.